So, ayan, 11, magto-12 na itong tinitake kong video and nagre-reflect talaga yung salamin ko eh. Magto-12 na, may yung pasok ko hanggang 1 AM pa. So, sa topic na naisip ko ngayon, worth it pa bang magkaanak ngayong 2024? I believe depende sa inyo, sa pagiging ready nyo. Kasi ang mga lalaki, yung mga responsible na lalaki, usually wala yan sa edad, pero meron silang tinatawag na financial clock. Kung ready na silang magkaroon ng anak, panggastos at lahat, kung maalwa na yung buhay nila or na-enjoy na nila. Usually yung mga responsible na lalaki may ganun. Merong mga lalaki na ini-enjoy yung buhay nila. So, kung matalino sila or responsible sila, alam ko kahit age of 30, kung wala pa yung ipon, alam nila na hindi pa dapat or hindi na dapat mag-anak. Pero meron namang guys na kahit 22 pa lang, alam mo yun, ready na sila and financially prepared na sila for those things. Kasi magkakaiba naman tayo talaga ng curve. Bakit ako mahina magsalita? Kasi yung anak ko, si Gia, kaya ako naisip tong topic na to. Kasi nandun siya sa room, tulog na. And baka magising kasi. Ayun. No worries, naka-breaks ako till 1. So, wala naman ako nilalabag sa policy ng opisina, although work from home yung setup ngayon. Ayun, kung ngayon sa nakikita ko sa 2024, madalas kasi ang bumubuhay na lang sa akin or yung nagiging option ko na lang para kumain ng masarap is yung weekender voucher ng Foodpanda. Ayan, hindi sponsored. Napakalit pa ng channel natin para maging sponsored ng ganitong bagay. Pero tipid tip, magastos din naman kasi. Parang there are two people in this world. Like ako, ini-enjoy ko yung sarili ko through discount and cashbacks. Kung iisipin nyo or gagawin nyo yung math, sorry sa parang nawala kasi ako. Pinipilit kong hindi tsaka mag-end and para nga ma-practice din yung speech ko. Sana try nyo din, no? Ayun, yung weekender ng Foodpanda, kung gagastos ka ng 799 sa provinces, may cashback na 300. And for Manila kasi medyo malaki, I guess 1999 or payday yun. Basta parang 999 may cashback na 300. So yung 300 pwede mo na ulit ipangkain sa ibang araw. Pero kasi ang Foodpanda, ang free delivery sa Manila is 499 or 399. Parang ganun. So do the math, yung 300 matitipid mo pero need mo gumastos ng another 100 para free yung delivery kaysa magbayad ka ng delivery charge na nagre-range from 49 to 100 plus. So, ilagay mo na lang sa pagkain, diba? And yung isang tao na sinasabi ko, isang type ng tao is yung tatay ko na lagi niyang sinasabi na o-order ka niyan, pwede namang magtinapay na lang tayo. So, yung cashback na 300 or yung gagastusin mo para magkaroon ng cashback na 300, ilang tinapay na yun, diba? Ilang kilong bigas na, ilang itlog na, parang ganon, diba? So, there are two types of people. Kasi ako, sa totoo lang, yung being a corporate guy, tingin ko kayo din, yung mga may option na gumastos para matanggal man lang yung stress sa mga buhay-buhay nila. Feeling ko, mas okay yun kaysa bumili, mag-prepare, maghugas after, 'di ba? Magluto and maghugas ng pinaglutuan, maghugas ng pinagkainan. You get the point. Yan, puro naman ako. Minsan guys, maganda din na ina-assess natin yung sarili natin. Wala lang. Ang dami kong breaks, pero kasi gusto ko nga na maging meaningful din tong mga vlogs ko para pag mapanood ko, nag-improve ako magsalita. Ganun. Sorry, medyo lumalakas ang boses ko. Pero, ayun. Buti na lang hindi nagigising si Gia. Yun nga.
for corporate dudes and gals na gustong ma-enjoy yung life na may option sila. Di ko sinasabing lahat ha. Pwede nilang gawin yung hack na yun. Kasi kinain mo yung 800 or yung 1,000 tapos may kakainin ka pa ulit 300 the next following days. Magandang opportunity yun para ma-maximize yung paggastos mo. So yun. Ma-maximize yung value pero ma-maximize din yung paggastos. Alam mo yun. And yung ngayon sa tatay ko naman, maganda din yun. Kwento ko lang din, isang beses nung nasa pier ako, Batangas Pier. Bumili ako ng parang Ate Rica's Paksilog. Tapos yung kinakain ng mga empleyado by by choice ay kanin at sardinas lang. So technically speaking, ganun talaga magtipid. Yung mga sabihin natin na yun lang yung option nila para makatipid. And wala silang gagastusin din at lalo silang mapapalaki kung i-aim nila yung cashback. So going back to the topic, napakahirap ng buhay ngayon. And alam ko, karamihan sa mga nakakausap ko sa age bracket from 25 to below, 25 below, mga 18 ganun, ayaw na nilang magpamilya, ayaw na nilang mag-anak kasi ang lagi nilang sinasabi ay hirap nga kami buhayin yung mga sarili namin, mandadamay pa kami ng bata. Tama din naman kasi wala namang kasalanan yung bata, tama. Like gusto ko mag-anak pero yung anak ko yung magsasuffer. Kasi diba kung tutuusin, yung mga parents natin dati ang liit ng sweldo nila pero mura yung bilihin before. Ngayon kasi maliit na yung sweldo, konti lang in-increase, like 500, 3,000 ganun. Pero yung bilihin naman, Diyos ko Lord, yung isang basket 1,000, dati isang cart yung 1,000, baka big cart pa yung 1,000. Kasi before, ako din yung nag-grocery para sa amin. Grade 6 ako, ganun. Kasi nga, nag-abroad yung parents ko. Parang ganun, no? So, ako yung naiwan. Ako yung nagbabudget. Ako yung lahat. And, nakakakain pa kami ng kapatid ko sa labas na ang bit-bit ko lang sa labas ay 1,300. Box na yun. Alam mo yun, box ng grocery. Diba tinatanong kung ipapa-plastic or ipapa-paper bag? Bawal na yung plastic ngayon. Pero dati, yung 1,000 or yung 800, naka-box na yun. Ganun nakadami. Ang dami ng chichirya, ang dami ng tinapay, ang dami ng juice. Nakakabili pa ako ng Tetra Pak na juices nun. Ngayon, pag nag-grocery ako, 1,000, luag na luag yung small plastic or yung paper bag. Yikes. Tapos mag-aanak ka pa. Well, yun nga, sabi ko, kung ready ka naman sa financial clock mo, it's okay. Walang problema dun. Para naman madagdagan yung population. Kasi nga, feeling ko dun sa mga nakakausap ko, ayaw na nila mag-anak talaga. Ayaw na nila magpamilya. Gusto nila enjoy na lang yung buhay. Kasi nga, nakaka-stress din naman yung corporate world. And ano ba yung parang nagiging escape ng mga tao? Number 1, online shopping, diba? Padalawa, i-date ang sarili, mag-travel, patatlo. And yun yung nakikita ko na mga reason lalo kung bakit hindi sila nakakaipon to start a family. Kung ngayon ako magkakaroon ng chance, kunwari back to zero, wala lahat, di na din ako mag-aanak. Pero ang swerte ko pa din kasi nagkaanak ako year 2016. Walang banggitan ng edad. Nagkaanak ako 2016. And 8 years old na nga siya ngayon. At least hindi ko nabanggit edad ko. Ayun. Ayun lang. Kung bibigyan din ako ng chance. Kasi alam niyo yun. This is a good time to invest. This is a good time for you to live your life. This is a good time for you to explore. And yun nga, nasabi ko dun sa una kong vlog na you don't have to please anyone. Like,
most of the people kasi ngayon, yung sabihin na nating mga parents natin or mga titos and titas, minsan hindi naman nila tinatanong kung kailan mag-aasawa or kailan mag-aanak, yung mga lolo-lola ganun. Pero ang kanila kasi, ang lagi nilang sinasabi, anong plano mo? 'Di ba? Plano as in, bakit parang wala ka pa ring ipon at lahat, pero hindi nila nakikita na na-e-enjoy mo yung value ng buhay. Kasi nga, magkano ba naman pumunta sa ibang bansa? May mga bansang mura, may mga bansang mahal, pero magandang mag-travel pa din. Like magsimula ka sa bansang mura lang, then mamaya mag-Japan ka, ganun, 'di ba? Mag-Boracay ka, or yung iba ginagawa na to at the moment, and tingin ko na-enjoy nila yung buhay nila. Yung iba dyan may partner and puro end naman. Hindi kasi para namang okay naman yung sa statement, kaya lang parang sobrang dami na. Parang nung unang vlog, pinanood ko yun, dami kong end. Ayun, dyan ako mag-e-end. Dyan matatapos ang career ko sa pagbablog. Hindi, joke lang, hindi to career talaga. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa sa mga crisis. Actually, wala talaga akong planong mag-vlog ngayon. Kaya lang, parang naisip kong i-bring up sa inyo kung worth it pa ba? Or itanong man lang sa inyo, or sumagi ba sa isip nyo na worth it pa bang magkaanak ngayon? Marami nga akong kilala na masaya na sila na napapamper nila ang sarili nila kasi before, although mahirap ang buhay, aminin nyo, mas masarap yung pagkain sa karinderya dati. Like, hindi sila magkakalasa. Ngayon, pag bumili ka sa karinderya, lahat parang adobo yung lasa, di ba? Apretada, kulay orange na adobo. Menudo, ganun din lasang adobo. Kasi, yung hirap ng buhay, ginagawa nila, medyo tinitipid na nila, kaya parang lasang ginisang may tomato paste or lasang ginisang, ganun lang din naman, di ba? Pero dati kasi bongga yung gulay, no? Kahit 50 pesos lang yung ulam mong binili. Ngayon, bumili ka ng 50 pesos. Parang tinipid na talaga. Hindi na siya lasang piyesta. Hindi na siya lasang lutong bahay. Parang bibilhin mo lang siya kasi affordable. Tapos yun yung accessible, di ba? And yun nga, minsan mas maganda pa magdelata. Well, going back to the topic, ayun, you should parang save money. Huwag basta gastos ng gastos. And nire-remind ko lang lahat, baka kasi meron dyan mga nagde-demand ng anak, nagde-demand ng kasal. Huwag niyong pilitin kasi baka pag-awayan nyo lang. Alam mo yun? Kasi yung mga lalaki nga, may financial clock yan. Magpo-propose yan kung kailan feeling niya ready na siya. And magkakasal yan or magpapakasal yan kung kailan feeling niya ready na siya. And mag-aanak yan kung alam niyang kaya na niya. Kasi sabihin na natin yung mga responsible na lalaki, ayaw niya nang nakasandal sa magulang unless walang option. Kasi ako, nag-start ako talaga since kami lang ng tatay ko dito sa province namin. Maswerte ako kasi dito ako nakatira sa bahay ng tatay ko kahit may anak na ako. Before ngayon kasi nga kaya ako nandito dahil inaasikaso ko yung business na gusto niya. Or nag-i-start ako ng business para alam mo yun, kaysa magtrabaho siya, yun na lang intindihin niya kasi yun naman ang gusto niya. Hindi ko siya pinipilit. Napag-usapan lang namin na better na ganun kasi nga nakakaedad na. And syempre yung management, may oras dyan, hindi yan parang 8 hours, titingnan mo lang, and dun sa pagtitingin mo, dapat mitikuloso ka. So going back to the topic, yung pag-aanak ng 2024, nasa financial clock yan, wala yan sa age. Yun yung tatandaan nyo, and wag nyong pinipilit ang mga lalaki. At isa pa, huwag nyo din pinipilit ang mga babae. Alam nyo kung bakit? Ang mga babae naman, magkakaiba yan. Merong mga babae na okay na sila kung anong meron tayo. Okay na sila na magkaanak tas bahala na.
Pero hindi ko sinasabing irresponsible ang mga babae, mas responsible ang mga babae. Kaya lang mas malakas ang loob nila pagdating sa pagpapamilya. Mga lalaki kasi, alam mo ng habit ng mga lalaki, medyo malaro yan. Hindi ko sinasabing malaro sa ibang bagay, pero talaga, 'di ba? Mahilig silang mag-video game, mahilig silang bumarkada, mahilig mag-basketball, mahilig maglahat na. Mahilig silang lumaro sa buhay. Alam mo 'yun? Itutulog na lang ng mga yan, ipaglalaro pa. ML, Dota, basketball. Yan. Kaya sinasabi ko na mas responsible ang mga babae. May mga lalaki din ganito ha, hear me out, pero yung mga babae kasi, madalas sa mga babaeng ayaw magpamilya ay karerista. Gusto nila, may pangarap silang maging head ng kumpanya or may pangarap silang makapag-attorney. Ang mga lalaki kasing ganun bihira yung gutom na gutom sa achievement. Ang mga lalaki ay, yun nga, may financial clock, pero most of them ay ginagawa yung best nila to keep up. Yung mga babae kasi, gumagawa talaga sila ng paraan. Kaya yung mga babaeng ayaw magpamilya, yun yung mga most of them naglolo, most of them ginagalingan sa job nila or gusto yung ginagawa nila. And kayong mga lalaki naman, huwag nyo naman piliting magpakasal sa inyo kung ayaw pa. Kasi nga, yung mga babaeng ayaw mag-asawa agad, yan yung mga karerista. And yung mga babaeng gusto na mag-asawa, yun yung prepared. Prepared na harapin kung gaano kabaho ang pupo ng anak. Prepared kung gaano kadaming beses niya kailangan maglaba. Alam mo yun? Pero hindi ko sinabing alilain mo. Pero yun nga, find a perfect match. And kayo na lang ang magtanungan dalawa kung worth it pa bang mag-anak sa 2024 at sa mga susunod na mga taon. Yun lang.